everyone! So usually I'm starting my day with tea and bread, but today we have this cinnamon bread. Galing to sa office, dira namin last time. And yeah, inom muna tayo ng tsaa. Spearmint tea is the key. Let's go! So here are the materials that we need. Actually, it's been a while since binili ko yung mga materials na yan. And I posted that video sa isa kong account. And sa hindi nakakaalam, we will make a canvas stretcher bar today. And yeah, let's go. So here, I'm just preparing all the materials na kailangan ko. But first, sa wood muna tayo. And para masukat siya. Ito, chine-check ko lang if ilan ba yung magagamit ko sa isang canvas stretcher bar na gagawin natin today. So, yan, tingin ko isa lang. Try natin yan. Sukatin natin if sapat na yung isa lang. Tapos dyan, yung meter. Kasi pangharap ko yan. Nakakatawa, pero pag kasi dati nakikita ko yung tatay ko gumagamit niyan, natutuwa ako kapag, alam mo yan, yung hinihila-hila niya pag ina-open tapos ilalak. Wala lang, natutuwa lang ako. Kaya, ayan, pinaglalaruan ng bata. Pinaglalaruan na. Ang satisfying kasi ng tunog pag, alam mo yan, basta, alam niyo na yun. Tapos yan, tara na, magsukat na tayo. Ayan, dyan, sinusukat ko na. Since wala akong ruler, yung time na hindi ko makita. Pag talaga hinahanap mo yung isang bagay, doon mo siya hindi nakikita. Tapos ayan, sinusukat na natin siya. Pero ang gagawin kasi natin ngayon is, ang size na gagawin natin is 16 by 32. Yeah. Yan, let's open this hands-on na binili ko. Oh, look at that. So ayan, simulan na natin maglagari. Ay, na-miss ko yung tatay ko. Tapos dati, pinapanood ko lang siya maglagari. Ngayon, ako na yung naglalagari. Tignan nyo naman, nakaka-proud. Tignan nyo, ang straight. Oh, look at that. Natutuwa ako yan. Kung naririnig nyo lang. Oh my God. Tapos yan, sinusukatan natin 45 degrees kasi kailangan pantay para makabuo ng frame. Kasi once na kulang or sobra, hindi siya sasakto yung corner. Tignan nyo, ang ganda. Kahit medyo may pingas, okay lang. Nobody's perfect. Pero, ay, nilaglag matapos kong gamitin. Tapos, ayan, nililigpit lang natin para walang bakas. Ayan, after natin siyang ikat, syempre, yan, bubuin na natin siya. Nagdadasal na ako niyan na sana pantay yung magkakagawa ko, yung pagkakakat ko, na sana makabuo siya ng frame. Since first time ko lang din naman gumawa ng canvas stretcher bar. So, and the reason why I want to create my own canvas stretcher bar because kapag bumibili ako, minsan hindi ako satisfied sa quality. And ayun, kaya sabi ko, what if di na lang ako yung gumawa? Nagagawa ko pa yung gusto kong size. Kasi minsan hindi rin available yung gusto kong size sa bilihan na pinagbibilan ko. So, ayun, nga pala, minarkahan ko yan para makita ko na yun yung harap. Para hindi ako malito once na yan, binubuo ko na siya. Naglagay lang ako ng 1, 1, 2, 2 para lang hindi ako malito. Tapos yan, bumili rin tayo ng wood glue para idikit muna siya before tayo mag-proceed sa pagpapako and sa pag-stapler. Tapos yan, let's open muna to. Tapos yan, hala, inamoy. Ayan, ganyan siya, si Amoy. Tapos, yan. And let's do the time-lapse and play the music. I know I'm independent, but I think I need ya. Kayang mag-isa, pero mas gusto with ya. Parang mababaliw and I don't get to see ya. Sana'y nang di umasa, but ang gusto with ya. I'm independent, but I think I need ya. Kayang mag-isa, pero mas gusto with ya. Let's go back here. Dito naman, we will open this canvas cloth na binili natin sa Pilipinas. Thanks for my sister. She bought this for me, even though pera ko yun. Tapos yan, sinusukat ko if yung half yard is kasya sa stretcher bar na ginawa ko, kaso mukhang hindi. So, ayan. Kailangan natin kasi maglaan ng space sa gilid para ma-stapler natin siya later. Tapos yan, as you can see, kaya may white sa corners. Kasi ginlo ko din para, alam mo yun, sure na hindi siya mahihiwalay. Tapos yan, pinapako na natin siya dito.
Kasi piling ko gumagalaw-galaw pa siya, gumigewang. So, ayun, nagpina ko na natin siya. Tapos, ayan, pukpok lang siya ng pukpok. Ayan, kailangan ko na ng help ng paa ko para di siya gumalaw, para maano ko siya, mapadali ang ating pagpukpok. Tapos dito, sinusukat na natin yung corner para sa excess canvas cloth na kailangan natin. Kasi, di ba nga, i-stapler natin siya. So, kailangan natin ng excess. Tapos, yan, after nyan, gugupitin na natin siya. And, dito, nahirapan ako kasi ang puro lang gunting. Ang puro lang gunting ko. Pero, siguro next time, bibili tayo ulit ng cutter na. Tapos, yan, kailangan natin i-stretch para magtuloy-tuloy yung gupit niya. And, thanks God, kasi, pantay naman. Mahusay na kamay, mahusay. Kailangan lang talagang hilahin para, alam mo yun, magtuloy-tuloy yung gupit. So, ayun, same process lang yung gagawin natin sa lahat ng corners. And, let's do the time lapse. So, after that, mag-proceed na tayo sa pag-i-stapler. Tapos, yan. Kaso, naubusan na ng bala. So, kailangan natin i-refill ng bala. Binili ko tong stapler gun, ata yung tawag dito. Basta yun. Binili ko na siya na may kasama ng 1 box ng bala niya. 10 to 12 mm. Tapos, yeah. Tapos yun, minake sure ko lang na wala na talagang bala sa loob para, alam mo yun, ganun talaga dapat. At sigurista ka lagi. Para walang nasasayang na kahit ano. Dapat kada galaw mo, sigurado ka dun. Tapos yan, nilagyan na natin sa loob yung bala. Tapos ewan ko, napaka-satisfying mag-stapler kahit ang sakit niya sa kamay. Kahit na-adjust nga pala yan guys if gusto nating luwagan or sigipan. After that, napagtanto ko na may tupi-tupi. So, ayan, I decided na planchahin siya. Para, alam mo yun, smooth. Kinis. Dito, papakita ko lang sa inyo paano tinutupi yung corner para hindi siya magmukhang lukot-lukot or what. Tapos, yan. Matatapos na tayo, guys. And now, you can watch me how I finish the remaining process. Baby, go speak your mind. There's so much things to find. I wanna know just what you like or not.